Um, Magandang hapon sa buong Pilipinas at magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa labas ng Pilipinas. Iba't ibang oras kasi. So ang ating pag-usapan po sa ngayon ay habang nandito ko sa isla, ito sa Mindanao na isla, at malamig ang hangin dito at maraming mga tanim at maraming mga manok ng panabong ang kasama ko rito ay nais kong mag-vlog at ang ating topic sa ngayon po ay ang mangyari, prediction ko po, mananalo si Digong sa kaso niya sa ICC. At yun naman ay sa kabila ng lahat na nagpalabas ng apila ang International Criminal Court Office of the Prosecutor na umaapila sa lahat ng mga pulis na mga pwedeng lumantad sila, puntakin ang ICC na titistigo sila sa mga tinatawag na war on drugs. Ngayon, pagka ganito, ito po ay pag-aamin na kulang ng ebidensya ang Office of the Prosecutor. Di okay lang. So kung kulang sila sa ebidensya, ang ebidensya kasi kailangan nila talaga, maliban sa ibang mga hinahanap nila, ay yung ebidensya na paano patutunayan na si Digong ay nag-utos na patayin ang lahat ng adik at saka tulak na walang pakundangan pagpapatay. So, para nila makonvict si Digong, dapat may ebidensya sila na maipapakita na kailangan hindi lang isang testigo. Tatlo, dalawa, maraming testigo na mag-corroborate each other para mapatunayan na si Digong talaga nag-utos na magpapatayin ang mga adik at saka tulak kahit na hindi nanlaban. Yan po ang kailangan nilang ebidensya. Meron kaya? Base sa kwento ni Rowena Garma, na kinikwento doon ni yung ibang testigo doon na nagsasabi na may alam daw si Rowena Garma at si Rowena Garma yung nabigay daw ng pabuya para patayin yung tatlong Chinese na sentensyahan sa drugs na doon nakakulong sa Davao Penal Colony. Yun ang sinasabi. Yan ang isa sa naalala ko. Pero mukhang hindi kasama sa kaso na sinampa laban kay Digong Duterte. So may iba mga pinatay na iba, ang problema talaga nila dito kung paano nila mapatunayan na ang utos, si Digong talaga nag-utos na patayin ang mga namatay. At ang pag-utos ay pag-utos na walang pakundangan kahit hindi ng laban ay patayin. Kasi kung ang mangyari, kung ang depensa ni Digong, nag-utos ako sa mga pulis na mag-operate kayo. At siyempre, huwag kayong pauna. Pag binaril kayo, kailangan unahan nyo na. Which is, natural lamang po yan sa kahit sinong pulis na hindi kayo makukulong kung nakapatay kayo kung self-defense. At may isa ring elemento na hanapin nila na talagang may utos ba na illegal. Yan ang hahanapin ng mga prosecutor laban kay Digong Duterte. Sa tingin nyo kaya may makuha silang testigo na mag-utos na patay? Dalawang klase pong kaso dito. Yung kaso sa patayan sa Davao at ang kaso sa patayan sa nung siya presidente na. Sa kaso sa patayan sa Davao, ang testigo niya na main dyan ay si Arturo Las Cañas, laban sa kanya, yung dating tao niya. At saka si Edgar Matubato na nagsasabi siya dating tao. Member siya ng ah, ng Death Squad. Duterte Death Squad, DDS din. Yan ang sinasabi niya. So ngayon, analisahin natin ang testimonya ni Matubato tsaka ni Las Cañas. Ganito po yun ang mangyari sa testimonya ni
Mahina ang internet ko, pasensya nyo lang ha, nagputol-putol. So bilang isa po akong eksperyensyado, sanay na trial lawyer, ay may may paraan dyan ko paano patunayan. Analisahin nito. The only way na patunayan ko ito ay dapat mapatunayan ko na walang duda na si Digong Duterte ay nagutos na para pumatay. Okay? So ngayon, titingnan natin ulit. Balik tayo ulit doon sa sinasabi ko na si Matubato na nagsasabi na pumatay daw siya. At nagsasabi na pumatay siya alang-alang kay Duterte, sa utos ni Duterte. Ganon din si Las Cañas, marami na siyang pinatay na sa utos ni Duterte. So yun lang nakikita mo, sa tingin mo kaya, ay sapat na ba yan para i-convict sa crime against humanity patungkol dun sa patayan sa Davao, si Digong Duterte? Yan ang tanong dyan. Alalahanin niyo po, yung salita lamang ng isang tao ay hindi po sapat yan na magiging ebidensya. Sa tatlong uri po ang ebidensya sa mundo. Ang unang uri ng ebidensya ay yung dokumento. Isa sa pinaka the best na ebidensya ay ang dokumento. Actually, tinatawag ngayon na misnomer sa rules of court na the best evidence rule is the document. At ang isa pang pero pinaka the best na evidence ay yung object evidence. Yung object evidence sa pangalawang uri na ebidensya ay kasama po halimbawa, may pinatay na tao. May issue ngayon, aling baril ang ginamit sa pagpatay sa tao? Ngayon, kung may nakuhang bala or balinis sa katawan ng tao, kukunin yan sa autopsy at ibigay sa ballistic examiner at titingnan niya kung saang baril yan nanggaling. Ang lahat po kasi ng bala ay may kani-kanyang fingerprint sa bala. Ang kakalat ng baril. Pag pinutok mong baril, may kani-kanyang guhit yan sa lahat ng bala. Kakaibang guhit. So ngayon, ang lahat po ng baril, pag mag-apply ka ng lisensya, ay ginagamit, tinetest mo na sa ballistic test at kinukuha ang detalye ng kanyang balinis kung paano ang kanyang ballistic test. Parang fingerprint ng baril. At nakarehistro na yan sa database ng Philippine National Police. So ngayon, ang mangyari, pag nakuha na yung baril, ay yung bala na nakapatay sa tao, ikukumpara ngayon sa kung aling bala ang magmamatch sa database ng pulis. At magmamatch, halimbawa, ay, nakarehistro pala ito kay Digong Duterte. So saka pa lang natin masasabi na si Digong Duterte ang may-ari ng baril na ginamit sa pagpatay sa isang tao. Ganun po yun. So, ibig sabihin, pero hindi naman ibig sabihin na kung si Digong Duterte ang may-ari ng baril na nakapatay sa tao, ay siya mismo bumaril. Kasi pwede rin mangyari na ibang tao gumamit ng kanyang baril at pumatay. So, binabanggit ko lang sa inyo kung paano maghanap ng ebidensya para mapatunayan. Ngayon, itong problema natin, paano natin mapatunayan na totoo sinasabi ni Las Cañas? Kasi ganoon din sinasabi ni Las Cañas at saka ni Matubato, pareho rin na inutusan sila para pumatay. Ang unang problema natin dito ay alam naman natin ang mga pinatay ay tinapon, binaon sa lupa. Hindi na mahukay. So number one problem natin is, ang tanong, may pinatay nga ba? So, ang sagot dyan, merong pinatay kung ang pagbabasihan mo yung testimonya ni Las Cañas at saka ni Matubato. Pero dahil ang usapin ay criminal case, dapat dito ay proof beyond reasonable doubt. So paano mapatunayan na may pinatay nga kung proof beyond reasonable doubt at hindi pwedeng matanggap ang probiba na salita lamang ni Las Cañas at saka ni Matubato? The only way is hukayin yung mga kalansay na mga pinatay at i-identify ang pangalan. The only way na ma-identify ang kalansay ay sa DNA test. Ang tanong, may ginawa ba na DNA testing ang ICC?
Pumunta ba ang ICC doon sa graveyard, doon sa Davao? Para halukayin tapos kukunin ang mga bangkay, kukunan ng DNA test sample ang mga buto at ihambing sa mga taong sinabi na pinatay. At ang pangalawang problema dyan, may data ba? Nakunan ba ng sample ng DNA yung mga pinatay bago sila pinatay? Yan ang pinaka-problema. Kung walang sample na maihambing, hindi tayo makakonclude. Ngayon, yung Pedro na pinatay, si Pedro nga ay base doon sa mga buto-buto. In other words, ang hirap patunayan na totoo sinasabi ni Matubato at Les Cañas kung ang pag-usapan natin ay proof beyond reasonable doubt ba? Yan ang pinaka-problema. So, kung ganun ang problema, tinataya ko na po ang tanging pinakamalakas na testigo lamang ng ICC laban kay Duterte kung pagdating sa mga namatay sa Davao City ay yung salita lamang ni Matubato at ni Las Cañas. And I do believe, hindi po sapat yan. Hindi sapat yan para sabihin na totoo nga na guilty nga si Digong. Gets mo? So ano pa kayong ibang pruweba nila? Wala akong naisip. Ngayon, hoping, kaya nga nagpalabas sila ng invitation to the public, iyan po ay kahinaan ng ICC prosecutor. Bakit kayo maghahanap ng mga testigo pang iba kung sapat ng itestimonya nyo? Ganun lang po kasimple. So in other words, ang katotohanan ng buhay, wala po kayong ebidensya. That's all. That's it. So ngayon, pag-usapan naman natin ang mga patayan tungkol dito sa mga war on drugs. Very clear and pronounced naman. Kung YouTube lamang pagbasihan natin ng ebidensya, very clear and pronounced na sinabi ni Digong, kill, kill, kill. Kung manlaban, yan ang sinabi. So, ibig sabihin, hindi niya sinabi na patayin ang lahat kahit ano paman, kahit nanlaban o hindi nanlaban. Yung pamamatay na walang kondisyon, yun po ang nangyari sa kaso ni Ong Wen na nakonvict ng ICC. Yan din po ang nangyari sa kaso ni Intaganda na nakonvict ng ICC. Pareho po sila mga taga-Africa. Kay Digong naman, ang kaso niya, walang katibayan na magpapakita na walang pakundangan ng pagpatay na walang kondisyon kahit sino basta patayin, basta drug, na suspetsa na drug addict at saka tulak. Yan ang pinaka-problema ng ICC. Sa batas po kasi ng trial proceedings, hindi po pwede yung kunwari lang. Hindi po pwede nang pinapalagay ko na siya nga ay may gumagawa nito. Hindi po pwede. Kailangan po proof beyond reasonable doubt. So ngayon, because of that, yan lang. Ang iba patunayan nila na problema ko pa rin kung paano patunayan ng ICC na may mga namatay nga. At kailangan yung mga namatay ay na binanggit doon. Halimbawa, si Kian de los Santos na namatay. Anong mangyari doon? Ipapakita nila ang pruweba na namatay si Kian de los Santos. So, gagamitin nila ngayon ang desisyon ng korte na nagproklama na patay nga. Alright, pwede yan. But the problem is, alam naman natin na kinonvict ng court yung 3 pulis dyan na pumatay. At alam naman natin na walang koneksyon sa mga pulis na yan si Digong Duterte. Hindi sila inutusan ni Duterte. So paano mo ngayon madidismiss, maparusahan si Duterte nang dahil lamang sa kamatayan ni Kian de los Santos? May isa pa, kay Murillo, yung taga-Payatas na kung saan may kasama siyang 4 pa. Naglaro sila ng pool billiards. Namatay. Siya nabuhay, si Murillo. Pero sa ngayon, kinasuhan niya yung mga pulis. Binasura ng ombudsman ang kaso sa katwiran na ang nangyari daw ay performance of official function ng mga pulis. Yung kay Kian de los Santos ba, at kay Murillo para, kinasuhan din siya ng direct assault. Kunwari na nanlaban daw siya. Pinalabas na nanlaban. Pero panalo si Murillo sa korte sa Quezon City, MTC. So ngayon, because of that, masasabi natin ngayon na yung kaso ni Kian de los Santos at saka ni Murillo, alam ko na ipipresenta ng ICC prosecutor yan. Pero ang problema,
pag pinakita nila, yan po ay katibayan na hindi nag-uutos si Digong na pumatay na basta-basta lamang. Bagkus, kinakasuhan naman pala mga pulis na nakapatay. In fact, na-convict pa nga eh. So, yan po ang aking masasabi sa ngayon at magandang hapon po at ako'y magpahinga muna. Madali, hindi na muna ako mag-shout out. Andito po ako sa isang